Kuya, dito na lang po. Huminto ang tricycle sa tapat ng lumang bakuran. Dahan-dahan akong bumaba habang bitbit ang dalawang malaking bag ng pasalubong. Napangiti pa ako. Sa wakas, pagkalipas ng 10 taon, hindi ko na kailangang bumalik pa sa Dubai. Nandito na ako sa Pilipinas at natupad ko na ang pangarap kong makaipon. At ang natitira kong ipon, nakalaan na para sa maliit naming negosyo. Habang naglalakad ako papasok sa bakuran, napansin kong parang walang nagbago. Napakunot ang noo ko. Sandali. Muli kong tiningnan ang paligid. Ito naman ang tamang lugar. Ito ang bakurang iniwan ko noon. Pero bakit kubo pa lang din ang nakatayo dito? Hindi ba dapat nakatayo na rito ang bahay na halos 1 taon kong pinaghulugan? Hindi ko pa man lubos maisip ang nakita ko. May tumikhim sa loob ng kubo. Bumukas ang pinto. Isa-isang lumabas sina Nanay Maribel, Tatay Sani at ang kapatid kong si Joanna. Lahat sila parang nakakita ng multo. Ralph! Gumiti ako habang itinaas ang mga pasalubong. Surprise! Pero ilang segundo lang, napansin kong wala ni isa sa kanila ang ngumiti. Sa halip, parang natigilan silang tatlo. Napatingin ulit ako sa kubo. Pagkatapos ay dahan-dahang nagtanong, Nay, nasaan si Santin? Bago tayo magpatuloy, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Ralph, ano ang una ninyong gagawin? Itatanong niyo ba agad kung bakit kubo pa rin ang bahay o hahanapin niyo muna ang asawa at anak mo? Isulat ang sagot ninyo sa comment section. At kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng emosyon, aral, buhay at mga pangyayaring maaaring mangyari sa totoong buhay at bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Ako si Ralph, isang simpleng probinsyanong walang ibang pangarap kundi mabigyan ng maayos na buhay ang aking asawa at anak. Noon, sa lumang kubong iyon kami nakatira. Kasama ko ang asawa kong si Santin at ang isa pa lamang naming anak na si Adel. Kasama rin namin sa bahay ang mga magulang kong sina Tatay Sani at Nanay Maribel. Simple ang buhay. Kapag umuulan, may mga palanggana kaming nakahilera sa sahig dahil sa dami ng tagas ng bubong. Kapag malakas ang hangin, nag-aalala kaming baka tangayin ang bubong ng pawid. Pero ni minsan, hindi ko narinig na nagreklamo si Santin. Palagi niya lang akong nginingitian. Ralph, darating din ang araw na makakaahon tayo. Yumayakap siya sa akin na parabang sapat na ang presensya ko para maging masaya siya. Pero ako, hindi ako mapalagay. Tuwing titignan ko ang anak naming si Adel na mahimbing na natutulog sa manipis na banig, lalo akong nangangarap. Ayokong lumaki siyang walang sariling kwarto. Ayokong maranasan niya ang hirap na naranasan ko. Isang gabi, tahimik kaming mag-asawa sa labas ng kubo. Maliwanag ang buwan, mahimbing nang natutulog si Adel. Napabuntong hininga ako. Han, lumalaki na si Adel. Ngumiti si Santin. Oo nga, parang kailan lang, karga-karga pa natin siya. Napatingin ako sa kubo. Tumutulo na naman ang bubong dahil sa ulan noong nakaraang gabi. Mahina akong sinabi, hindi ko gustong dito siya lumaki. Napatingin si Santin sa akin. Gusto kong magkaroon tayo ng sariling bahay. Tunay na bahay, yung hindi na natin po problemahin tuwing umuulan. Tahimik lang siyang nakinig, pagkatapos ay ngumiti. Kahit kubo lang to, masaya ako basta magkakasama tayo. Hinawakan ko ang kamay niya. Ako hindi. Gusto kong maibigay sa inyo ang buhay na nararapat sa inyo. Tahimik siyang napaluha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa alam niyang seryoso ako sa pangarap na yon. 3 taon na mabilis na lumipas. Hindi naging madali ang buhay ko sa Dubai. Maliit lang ang sahod ko noon. Halos buwan-buwan, sapat lang ang naipapadala ko para sa pagkain, gamot at pangangailangan ng pamilya. Kaya kahit gustuhin kong makapag-ipon agad, hindi ko magawa. Dumating ang araw na natapos ang una kong kontrata. Sa pagkakataong yon, nagpasya akong umuwi muna ng Pilipinas. Kuya, terminal na po. Napangiti ako. Pagkababa ko ng bus,
Parang bumalik ang lahat ng alaala ko. Ang hangin, ang amoy ng palayan at ang maliit naming barangay. Pagdating ko sa bahay, may batang naglalaro ng manika. Pagkakita sa akin, napatigil siya. Ilang segundo niya akong tinitigan. "Tatay!" Napangiti ako. "Adel!" Tumakbo siya papunta sa akin. Agad ko siyang binuhat. "Ang laki mo na!" Natawa siya habang mahigpit akong niyayakap. "Miss na kita, tay!" Hindi ko napigilan ang luha ko. "Ako rin, anak." Lumabas si Zantin mula sa kubo. Napahinto siya. Hindi siya agad makapaniwala. "Rap?" Ngumiti ako. "Sorpresa to." Tumakbo siya papunta sa akin. Mahigpit niya akong niyakap. Hindi siya nagsasalita. Umiiyak lang siya. "Akala ko next month ka pa darating." Syempre, gusto kitang sorpresahin. Maya-maya, lumabas din sina Tatay Sani at Nanay Maribel. "Anak!" Agad akong nagmano. "Kamusta po kayo?" "Mabuti naman. Salamat at nakauwi kang ligtas." "Naku, ang dami mo na naman pasalubong, nak." Natawa ako. "Kaunti nga lang po yan. Basta may para sa inyong lahat." Masayang masaya ang lahat. Binuksan namin ang mga pasalubong. Mga tsokolate si Adel. Mga pabango naman kay Zantin. Paulit-ulit silang nagpapasalamat. Napangiti ako. Sa isip-isip ko, ganito pala kasarap ang makauwi. Ngunit habang papasok ako ng kubo, napahinto ako. Tumingin ako sa kisame. May mga butas pa rin. May palangganang nakalagay sa sulok. May bahagi ng dingding na inaanay na. Napabuntong hini ako. 3 taon na ang lumipas pero parang walang nagbago. Napansin iyon ni Zantin. Lumapit siya. "Pasensya ka na. Hindi pa rin natin napaayos." Ngumiti ako. Alam ko namang hindi naging madali. Kinagabihan, habang naghahaponan silang lahat, masayang nagkukwento si Adel. "Tatay, top 3 ako sa klase." Napangiti ako. "Talaga? Ang galing naman ng anak ko." Tahimik lang na nakikinig sina Tatay Sani at Nanay Maribel. Habang kumakain, napansin kong halos gulay lang ang ulam. Maliit na piraso ng isda. Napayuko ako. Sa isip-isip ko, ganito pa rin pala ang buhay nila. Pagkatapos ng hapunan, lumabas kami ni Zantin. Tahimik ang gabi. Naririnig lang ang kuliglig. Bigla akong hinawakan ng kamay niya. "Han," napatingin siya sa akin. "Huwag mo nang isipin ang bahay." Ngumiti siya. Hindi naman ako nagrereklamo. Umiling ako. Ako ang hindi mapalagay. Hindi ko kayang lumaki si Adel sa ganitong buhay. Tahimik siyang nakinig. "Ralph, kung napapagod ka na, huwag ka nang bumalik." Napayuko ako. Gusto ko na ring tumigil pero kulang pa. Hindi pa sapat ang ipon. Hindi pa tayo makakabili ng bahay. Wala pa rin tayo kahit maliit na pang negosyo. Napaluha si Zantin. "Ayaw kitang mawala ulit." Mahigpit kong hinawakan ang 2 kamay niya. Isang kontrata na lang. Isang huling sakripisyo. Pagbalik ko, hindi na tayo titira sa kubong ito. May sarili na tayong bahay at hindi na ako babalik sa abroad. Hindi siya agad sumagot. Lumapit siya at mahigpit akong niyakap. "Sige, hihintayin kita." Hindi namin alam na may isang taong gising pa pala. Tahimik na nakikinig si Nanay Maribel. Narinig niya ang bawat salitang binitiwan ko. Pagbalik ko, bibili na tayo ng bahay. Hindi siya umimik. Tahimik lang siyang pumasok sa loob. Ngunit sa gabing yon, may isang ideyang nagsimulang mabuo sa aking isip. Pagbalik ko sa Dubai, mas naging mabigat ang trabaho ko. Araw-araw kong iniisip ang pangako ko kay Zantin. Pagbalik ko, hindi na tayo titira sa kubong yon. Iyon ang dahilan kung bakit kahit pagod na ako, pinipilit ko pa rin. Hindi na ako gumagastos ng malaki. Bawat overtime, kinukuha ko. Bawat dagdag na kita, inilalagay ko sa ipon. Dahil alam kong may hinihintay akong pamilya sa Pilipinas. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang kwarto ko, binubuksan ko ang litrato namin, ako, si Zantin at si Adele. Konting tiis na lang, iyon ang lagi kong sinasabi sa sarili ko.
Lumipas ang mga buwan, mas naging madalas ang tawag namin ni Zantin. Tingnan mo si Adel. Napangiti ako nang makita ko siyang nagbabasa. Tatay, kailan ka uuwi? Napatawa ako. Kapag tapos na ang trabaho ni tatay. Sabi mo dati, huling alis mo na. Natigilan ako. Napangiti ako ng malungkot. Oo, huling-huli na talaga. Hindi ko alam na habang abala ako sa pangarap naming bahay, may mga bagay palang unti-unting nagbabago sa bahay na iniwan ko. Isang araw, nabanggit ni Zantin sa tawag si Joanna. Kanina pumunta dito si Ate Joanna. Talaga? Oo. Nagtatanong tungkol sa atin. Nagtaka ako. Tungkol saan? Kung kailan daw tayo magsisimulang magpagawa ng bahay. Napaisip ako. Bakit niya tinatanong? Hindi agad sumagot si Zantin. Baka interesado lang. Hindi ko na pinansin dahil ang nasa isip ko noon, pamilya ko sila. Hindi ko na naisip na may ibang dahilan ng pagtatanong na yon. Makalipas ang ilang buwan, mas dumalas ang pagpunta ni Joanna sa bahay. Minsan kapag tumatawag ako, naririnig ko ang boses niya. Kuya, kamusta ka na? Mabuti naman. Mag-ipon ka lang. Para pag-uwi mo, maganda na buhay nyo. Napangiti ako. Salamat, Joanna. Akala ko nag-aalala lang siya. Akala ko tumutulong lang siya bilang kapatid. Pero isang gabi, may napansin akong kakaiba kay Zantin. Parang may iniisip siya. Han, may problema ba? Umiling siya. Wala naman. Sigurado ka? Tumahimik siya sandali. Ralph, okay lang ba kung minsan tumulong tayo kay nanay? Napangiti ako. Oo naman, pamilya natin sila. Hindi ko alam na ang simpleng sagot kong yon ang magiging dahilan para mas maraming hiling ang dumating sa amin. Dahil para sa akin noon, ang pagtulong sa pamilya ay pagmamahal. Pero hindi ko alam na may mga taong maaaring samantalahin ang kabaitan. Maraming nagsasabi na madali raw ang buhay ng isang OFW. Kapag nakikita nila ang mga perang na ipapadala, kapag nakikita nila ang mga bagong gamit kapag umuuwi, akala nila doon lang umiikot ang buhay namin. Pero ang hindi nila nakikita ay ang mga gabing mag-isa ka, ang mga araw na kailangan mong pumasok kahit masakit ang katawan mo, at ang mga pagkakataong gusto mo nang sumuko, pero hindi mo magawa. Dahil may pamilya kang naghihintay. Iyon ang dahilan kung bakit pinili kong manatili sa Dubai. Ilang taon na ang lumipas mula nang bumalik ako sa Dubai para sa huli kong kontrata. Sa umaga, trabaho. Sa gabi, pagod. Iyon ang paulit-ulit kong ginagawa. Maliit lang ang kwarto namin. Hindi tulad ng mga nakikita sa mga pelikula na komportable ang buhay sa ibang bansa. Minsan, 4 kami magkakasama sa isang maliit na silid. Kapag may isa na gumagalaw, nagigising ang lahat. Pero hindi ako nagreklamo dahil lagi kong iniisip, hindi ako nandito para maging komportable. Nandito ako para magkaroon ng magandang kinabukasan ng pamilya ko. May mga araw na naiisip kong bumili ng bagong sapatos. Luma na kasi ang gamit ko. Pero kapag hawak ko na ang pera, napapaisip ako, mas kailangan ba ito ni Ralph o mas kailangan ito ng pamilya ko? Sa huli, ibinabalik ko na lang. Sa susunod na lang, ilang beses ko na yung ginawa. Hindi ko namalayan. Lumipas na pala ang mga taon na sarili ko ang huling iniisip ko. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, napaupo ako sa gilid ng kama. Sobrang pagod ko, parang wala ng lakas ang katawan ko. Binuksan ko ang cellphone. May video message si Adele. Tatay, may bago akong natutunan sa school. Pinanood ko siyang magsalita. Napangiti ako. Hindi ko namalayan na tumulo na pala ang luha ko. Ang bilis niyang lumaki. Hindi ko kasama ang bawat kaarawan niya. Hindi ko nakita ang bawat unang ginagawa niya. At iyon ang pinakamahirap tanggapin bilang ama. Nandun ka para sa kinabukasan niya. Pero nawawala ka sa mga sandali ng paglaki niya. Kinabukasan, tumawag si Zantin. Napansin niyang tahimik ako. Ralph, may problema ba? Umiling ako. Wala. Hindi kita kilala? Napangiti ako ng kaunti. Pagod lang. Tahimik siya.
Alam mo, kung sobrang hirap na, pwede ka namang umuwi. Napatingin ako sa litrato namin. Alam ko, pero konting tiis na lang. Ralph, hindi ko kailangan ng malaking bahay. Kailangan ko ikaw. Natigilan ako. Iyon ang mga salitang tumama sa puso ko. Pero sa isip ko, kung uuwi ako ngayon, ano ang ibibigay ko sa kanila? Kaya sinabi ko, Han, alam kong mahirap. Pero ayokong habang buhay tayong ganito. Pagbalik ko, gusto kong may mas maayos tayong tahanan. Tahimik siya. Sigurado ka? Oo, ito na ang huli. Habang tumatagal, mas lumalaki ang naitatabi ko. Hindi pa iyon milyon, pero alam kong papalapit na ako. Nagsimula na akong magplano. Inisip ko na ang magiging bahay namin. Hindi kailangan ng malaking mansyon. Ang gusto ko lang, isang bahay na hindi papasukan ng ulan. Isang lugar kung saan hindi na kailangan ni Adel mag-alala tuwing may bagyo. Isang tahanan na masasabi kong pinaghirapan ito ng tatay mo. Pero habang abala ako sa pangarap na yon, hindi ko alam na may mga pagbabago na palang nangyayari sa Pilipinas. Sa mga tawag namin ni Santin, napapansin kong minsan tahimik siya. Han, okay ka lang ba? Oo. Sigurado ka? Oo, pagod lang siguro. Hindi ko na pinilit dahil tiwala ako sa kanya at higit sa lahat tiwala ako sa pamilya ko. Minsan nabanggit niya sa akin si Joanna. Madaming tulong si Ate Joanna sa amin. Napangiti ako. Mabuti naman. Masaya ako na nandyan siya. Hindi ko alam na ang taong akala kong makakatulong sa pamilya namin ay siya palang magiging dahilan ng pinakamalaking pagsubok na haharapin ko. Dahil minsan, hindi pera ang pinakamahirap mawala, kundi ang tiwala. Habang patuloy akong nagtatrabaho sa Dubai, mas lalo kong pinanghahawakan ang pangarap namin. Hindi na lang ito tungkol sa bahay, tungkol na ito sa pangakong binitiwan ko kay Santin na darating ang araw, hindi na namin kailangang mangarap lang. Magkakaroon din kami ng tahanang masasabi naming amin. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, tumawag ako sa video call. Pagkita ko kay Santin, napangiti ako. Han, bakit parang tahimik ka na naman? Wala, pagod lang. Hindi ko na ulit siya pinilit. Alam kong hindi rin madali sa kanya ang naiwan sa Pilipinas. Siya ang kasama ni Adel, ang humaharap sa araw-araw na problema. At habang nag-uusap kami, may biglang sumilip sa kamera. Kuya, napangiti ako. Joanna, kamusta ka na? Okay lang kuya. Busy pa rin? Oo, pero kinakaya. Sandaling natahimik si Joanna. Kuya, ano? May tatanong sana ako. Napatingin ako sa kanya. Sabihin mo lang. Napayuko siya. Medyo nahihiya ako eh. May kailangan sana ang anak ko sa school. Hindi pa kasi ako nababayaran ng asawa ko. Kung pwede sana, hindi na niya naituloy. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Tumingin ako kay Santin. Tahimik lang siya. Siguro dahil alam niyang mahirap tumanggi kapag anak ang pinag-uusapan. Magkano ba ang kailangan? Nagulat siya. Kuya, sigurado ka? Oo. Unahin mo muna ang anak mo. Salamat kuya. Hindi ko makakalimutan ito. Ngumiti ako. Basta mag-aral ng mabuti ang pamangkin ko. Pagkatapos ng tawag na iyon, hindi ko na masyadong pinag-isipan. Para sa akin noon, simpleng tulong lang yon. Pamilya ko si Joanna at wala akong nakikitang masama sa pagtulong. Lumipas sa mga buwan, patuloy pa rin ang pagpapadala ko, patuloy pa rin ang pagtatrabaho ko. Pero unti-unti kong napapansin, mas dumadala sa mga gastusin. Minsan kapag tumatawag ako, naririnig ko na may kailangan si Adel, may mga bayarin, may mga pang-araw-araw na gastusin, pero hindi ako nagrereklamo. Dahil iyon naman ang dahilan kung bakit ako nandito. Isang araw, nabanggit ni Santin sa tawag, Han, may bagong sopa daw sina Joanna. Talaga? Oo, siguro nakaipon sila. Pero naramdaman kong may kakaiba sa boses niya. May bago rin daw silang gamit sa bahay. Hindi ko yon binigyan ng malalim na kahulugan. Baka naman may paraan sila. Baka may hinulugan o baka may pinag-ipunan. Ayokong manghusga. Hindi ko namalayan kung gaano kabilis lumipas ang panahon.
Sa Dubai, pare-pareho ang araw. Gising, trabaho, uwi, tulog. Ulit na naman kinabukasan. Pero kahit ganoon ang buhay ko, may isang bagay na hindi ko nakakalimutan. Ang dahilan kung bakit ako nandito. Ang pamilya ko. Isang gabi pagkatapos ng trabaho, umupo ako sa labas ng tinutuluyan namin. Tahimik ang paligid. Tinitingnan ko ang mga ilaw ng mga gusali sa malayo. Ang daming tao sa lugar na iyon. Pero sa gitna ng dami ng tao, ramdam ko pa rin ang lungkot. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ko ang mga larawan namin ni Santin at Adel. Napangiti ako. Konting tiis na lang. Iyon ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Kinabukasan, may kasama akong Pilipino sa trabaho na si Mang Ben. Napansin niyang tahimik ako. Ralph, iniisip mo na naman pamilya mo? Napangiti ako. Opo, halata ba? Tumawa siya. Pareho tayo. Kapag malayo ka kasi sa pamilya, kahit hawak mo ang sahod mo, parang may kulang pa rin. Tumango ako. Totoo yon, dahil ang pinakamahirap sa pagiging OFW, hindi ang trabaho, kundi ang mga araw na may gusto kang yakapin, pero larawan lang ang hawak mo. Nang gabing yon, tumawag si Santin. Pagkakita ko sa screen, nandun si Adel. Tatay! Hello anak! Tingnan mo! Ipinakita niya ang isang papel. Oh, ano yan? Drawing ko po! Lumapit siya sa kamera. Isang bahay ang nakaguhit. May 3 tao sa harap. Ano ito? Eh di bahay natin. Napangiti ako. Talaga lang ha? Opo, kapag umuwi ka na, dito tayo titira. Sandali akong natahimik. Hindi niya alam na iyon din ang pangarap na pinipilit kong abutin. Pagkatapos ng tawag, nakipag-usap ako kay Santin. Ang bilis lumaki ni Adel. Oo nga eh. Minsan naiisip ko, baka hindi ko namamalayan ang mga pagbabago niya. Tahimik siya. Ralph, huwag mong isipin na wala ka sa buhay niya. Alam niyang mahal mo siya. Napangiti ako. Salamat. Makalipas ang ilang linggo, nabanggit ni Santin na mas naging aktibo si Adel sa school. Masaya siya dahil nakikita niyang nagsisikap ang anak namin. Doon ako nakaramdam ng saya dahil kahit wala ako sa tabi niya, may bahagi pa rin ako sa buhay nila. Pero hindi lahat ng pagbabago ay napapansin agad. May mga bagay na hindi sinasabi sa akin, hindi dahil gusto nila akong lokohin, kundi dahil ayaw nilang dagdagan ang bigat na dala ko sa ibang bansa. At minsan, yon ang pinakamahirap na bahagi. Kapag iniisip mong pinoprotektahan ka ng mga taong mahal mo. Pero hindi mo alam na may mga bagay ka palang kailangang malaman. Isang gabi, bago matapos ang tawag namin ni Santin, may sinabi siya na hindi ko makalimutan. Ralph, ano yon? Pag-uwi mo, promise mo sa akin na hindi ka naaalis ulit. Napatingin ako sa litrato namin. Promise, hindi na talaga. Hindi ko alam noon na ang pangakong yon ay magiging dahilan kung bakit lalo kong pagsisikapan ng pag-uwi. Dahil sa isip ko, ang paghihintay ng pamilya ko ang pinakamahalagang bagay. 9 taon kong tiniis ang buhay na malayo sa pamilya ko. Maraming nagbago sa loob ng 9 taon na hindi ko nakakasama ang pamilya ko. Tumanda ako, lumaki si Adel at ang pangarap naming bahay sa wakas unti-unti nang nagiging totoo. Pero may isang bagay na hindi ko inaasahan. Bago ko pa man makamit ang pangarap na yon, may naramdaman akong unti-unting nawawala si Santin. Dati, kapag tumatawag ako, hindi nauubos ang kwento namin. Kinukwento niya kung ano ang ginawa ni Adel sa school, kung ano ang niluto niya, kung ano ang nangyari sa araw nila. Minsan, kahit pagod na ako, pagkatapos ng trabaho, gusto ko pa rin makinig dahil iyon ang paraan para maramdaman kong kasama pa rin ako sa buhay nila. Pero nitong mga nakaraang buwan, nagbago ang lahat. Mas maikli na ang mga tawag namin. Madalas niyang sabihin, pagod lang ako Ralph, o kaya marami lang akong iniisip. Isang gabi, tumawag ako gaya ng dati. Matagal bago niya sinagot. Nang lumabas ang mukha niya sa screen, napansin ko agad parang hindi siya masaya. Han, okay ka lang ba? Ngumiti siya. Oo naman. Pero kilala ko siya.
7 na taon ko siyang minahal. Alam ko kapag may tinatago siyang lungkot, parang may problema ka. Wala, Zantin. Tahimik siya. Hindi mo na ba ako gustong kausap? Bigla siyang napatingin sa akin. Hindi ganun, Ralph. Pagod lang talaga ako. Hindi na ako nagsalita. Ayokong pilitin siya. Pero may bigat na naiwan sa puso ko pagkatapos ng tawag na yon. Sa mga sumunod na araw, mas lalo kong pinag-isipan ang lahat. Baka nga pagod lang siya o dahil sa dami ng responsibilidad at dahil lumalaki na si Adel. Pero hindi ko maiwasang magtanong, bakit parang may pagitan na sa amin? Ako na ba ang hindi niya makausap o may dahilan kung bakit siya lumalayo? Sa panahong yon, nasa akin na ang halos lahat ng kailangan para sa bahay. Matagal kong pinag-ipunan. Hindi ako bumili ng mamahaling gamit at hindi rin ako gumastos para sa sarili ko. Dahil bawat perang itinabi ko, may kasamang pangarap. Isang gabi, hawak ko ang pera at mga plano ko. Naisip ko si Santin at si Adel. Naisip ko ang pangako ko. Kailangan ko nang umuwi. Iyon ang unang pumasok sa isip ko. Hindi dahil ayoko na sa Dubai, kundi dahil pakiramdam ko may kailangan akong malaman. Tinawagan ko si Zantin. Han, pagkatapos nitong kontrata, uuwi na ako. Natahimik siya. Talaga? Oo, pagod na rin ako. Pero higit sa lahat, gusto ko nang makasama kayo. Sandaling hindi siya nagsalita. Masaya ako, pero hindi ko alam kung bakit parang may lungkot sa boses niya. Bago ako umuwi, nagdesisyon akong ipadala na ang perang matagal kong pinag-ipunan para sa bahay, para sa pangarap namin. Han, ayusin mo muna ang mga kailangan. Pagdating ko, gusto kong makita na nagsisimula na ang bahay natin. Okay. Sige. Hindi ko alam na habang iniisip kong inihahanda ko ang pagbabalik ko sa pamilya ko, may isang katotohanang naghihintay sa akin. Dumating ang huling araw ko sa Dubai. Tiningnan ko ang maliit kong kwarto, ang lugar kung saan ilang taon akong nangarap. Dito ako umiyak, dito ako napagod, dito ko pinilit ang sarili kong lumaban. Hinawakan ko ang litrato namin. Sa wakas, uuwi na ako. Bitbit ko ang mga pasalubong ko at ang mga pangarap namin. Akala ko, ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging OFW ay pagod. Ang mahabang oras ng trabaho. Ang mga araw na malayo ka sa pamilya mo. Pero nagkamali ako. Dahil ang pinakamasakit pala ay kapag ang taong hinihintay mong balikan ay unti-unting lumalayo. Bakit nagbago si Zantin? Dati hindi nauubos ang kwentuhan namin. Kapag wala akong oras, gumagawa siya ng paraan para makausap ako. Kinukwento niya ang bawat maliliit na bagay, kung ano ang ginawa ni Adel, kung ano ang nangyari sa araw nila, kung ano ang mga plano niya para sa pamilya namin. Pero nitong mga nakaraang buwan, iba na. Minsan ilang minuto lang ang tawag namin. Madalas niya sabihin, pagod lang ako, Ralph. Marami lang akong iniisip. At dahil kilala ko siya, alam kong may pinagdadaanan siya. Pero hindi ko maiwasang magtanong, may kinalaman ba ito sa akin? O may bagay ba siyang hindi sinasabi? Ang mas nakapagtataka, nangyari ito sa panahon na dapat masaya kami dahil natupad ko na ang matagal kong pangarap. Matagal kong pinag-ipunan ang perang pinadala ko para sa bahay. Hindi ko binili ang mga bagay na gusto ko. Hindi ako namuhay ng marangya dahil lahat ng yon may isang dahilan, ang pamilya ko. Gusto kong pag-uwi ko, hindi na kami magsisimula sa wala. Pero habang papalapit ang panahon ng pagbabalik ko, mas nararamdaman kong may mali. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, tinitigan ko ang cellphone ko. Naghihintay ako ng tawag niya, pero wala. Doon ako nagdesisyon, hindi ko nahihintayin pa. Uuwi ako, hindi para manumbat, hindi para magalit, kundi para malaman kung ano talaga ang nangyayari. Dahil 7 na taon man o 10 taon, kahit gaano katagal ang panahon na inilaan ko sa pagtatrabaho, mas mahalaga sa akin ang malaman kung ano ang nangyayari sa pamilya ko. Hindi ko sinabi kay Santi ng eksaktong araw ng uwi ko. Gusto ko silang sorpresahin. Gusto kong makita ang totoong reaksyon nila. Ayokong may makapaghanda. Ayokong may magtago.
Gusto kong makita kung ano talaga ang kalagayan nila. Sa huling araw ko sa Dubai, tiningnan ko ang paligid, ang lugar kung saan ako nangarap at kung saan ako napagod at kung saan ako ilang beses umiyak ng palihim. Hinawakan ko ang litrato namin. Malapit na, uuwi na ako. Habang nasa biyahe akong pauwi, halo-halo ang nararamdaman ko. Masaya ako dahil makikita ko na sila. Kinakabahan naman ako dahil hindi ko alam kung bakit nagbago si Santin. Pero isang bagay ang sigurado ko. Kailangan kong malaman ng katotohanan. May kinalaman kaya ang perang ipinadala ko sa pagbabago niya? Pagdating ko sa Pilipinas, bit-bit ko ang mga pasalubong at ang aking mga pangarap. At bit-bit ko rin ang isang tanong na gusto kong masagot. Nang makita ko ang bahay mula sa malayo, napahinto ako. Doon ko naramdaman na baka hindi lang si Santin ang nagbago. Baka pati ang mundong iniwan ko ay hindi na katulad ng dati. At ngayon, nandito na ako sa bahay namin. Ang lugar na matagal kong gustong balikan. Habang papalapit ako, ang daming alaala ang bumalik sa isip ko. Dito kami nagsimula at nangarap. At dito ko gustong buuin ulit ang pamilya ko. Pero nung makita ko ang bahay, hindi ko maiwasang mapahinto. Pareho pa rin ang lumang kubo, ang parehong paligid, parang walang malaking pagbabago. Tahimik akong nakatayo. Hindi ko agad maintindihan ang nararamdaman ko. Hindi dahil galit ako, kundi dahil nagtatanong ako, nasa na kaya ang mga pagbabago na pinapangarap namin? Pagpasok ko sa bakuran, may nakita akong tao. Si Nanay Maribel, si Tatay Sani at si Joanna. Nang makita nila ako, kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha nila. Ralph, umuwi ka na? Ngumiti ako. Opo, surprise. Akala ko magiging masaya ang unang pagkikita namin, pero may kakaiba. Parang may biglang nawala sa kanilang mga salita. Parang may bagay silang hindi inaasahang itanong ko. Nasaan si Santin at si Adel? Tanong ko. Sinundo niya si Adel sa school. Tumango ako. Ganun ba? Masaya sana akong marinig yon dahil gusto ko nang makita ang anak ko. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang marinig na tumawag ulit sa akin ng tatay. Habang hinihintay ko sila, napatingin ako sa paligid. Hindi ko maiwasang mapansin ang bahay. Doon nagsimula ang tanong ko. Nay, napatingin sa akin si Nanay Maribel. Nasaan na pala yung ipinapagawa nating bahay? Biglang natahimik ang lahat. Tumingin si Tatay Sani kay Nanay. Si Joanna naman ay umiwas ng tingin. Ralph, ano po? Wala. Hindi ba natin pag-usapan muna? Napakunot ang noo ko. Bakit? Wala naman akong masamang iniisip. Gusto ko lang malaman kung kumusta na. Pero walang sumagot ng maayos at doon ko unang naramdamang may mali. Hindi na muna ako nagsalita at pinili kong obserbahan sila. Dahil sa 10 taon kong pagtatrabaho sa Dubai, natuto akong kilalanin ang katahimikan ng mga tao. Minsan, mas maraming sinasabi ang hindi pagsagot kaysa mismong salita. Kuya Ralph, sabi ni Joanna, kamusta naman sa Dubai? Gumiti ako. Okay lang. Pero alam kong iniiwasan niya ang tanong ko, kaya hindi ko na pinilit. Dahil gusto kong marinig muna mula kay Santin, hindi ko na sila pinilit pa. Siya ang asawa ko at siya ang taong pinili kong pagkatiwalaan. Makalipas ang ilang oras, narinig ko ang boses ni Adel sa labas. Tatay! Paglingon ko, nandun siya. Mas malaki na. Hindi ko namalaya na napaluha ako. Sa wakas, hawak ko na ulit ang anak ko. At sa sandaling iyon, nawala muna ang mga tanong sa isip ko. Pero alam kong hindi magtatagal. Kailangan kong malaman ng katotohanan kung bakit ang bahay na pinangarap namin ay parang hindi umusad. At kung bakit ang mga taong pinakamalapit sa akin ay parang may tinatago. Kinabukasan, iba ang pakiramdam ko pagkagising. Matagal ko nang hinintay ang araw na ito. Hindi trabaho ang iniisip ko. Hindi kung magkano ang kikitain ko, kundi ang simpleng bagay na matagal kong hinanap, ang makasama ang pamilya ko. Lumapit ako kay Adel habang naghahanda siya. Anak, tayo naman ang lumabas ngayon. Napatingin siya sa akin. Talaga tay?
Ngumiti ako. Oo, gusto kong makabawi sa mga panahong hindi kita nakasama. Bigla siyang ngumiti at sa ngiting iyon, nakalimutan ko muna ang mga tanong na gumugulo sa isip ko. Inaya ko rin sina Tatay Sani at Nanay Maribel. Tay, Nay, sama kayo. Pero napangiti lang si Tatay Sani. Anak, kayo na lang muna. Bakit po? Medyo hindi magandang pakiramdam ko nitong mga nakaraan. Kaunting pahinga muna ako. Napansin ko ang itsura niya. Mukhang pagod talaga siya. Kaya hindi ko na pinilit. Sige po, magpahinga na kayo. Tumango si Nanay. Ako na ang bahala sa kanya. Habang naghahanda kami, dumating si Joanna kasama ang anak niya, si Chanel. Tito Ralph, masayang bati ng bata. Ngumiti ako. Chanel, ang laki mo na. Lumapit siya kay Adel. Tara, maglaro tayo. Masaya akong makita silang dalawa. Magpinsan sila. Parehong bata. Parehong walang alam sa mga problema ng matatanda. Pwede ba kaming sumama? Tanong ni Joanna. Weekend naman. Para kasama ni Chanel si Adel. Ngumiti ako. Sige lang. Pamilya naman kami. Wala akong dahilan para tumanggi. Hindi ko alam na ang simpleng pamamasyal na iyon ay magiging araw na marami akong gustong itanong kay Zantin pero hindi ko magawa. Pumunta kami sa isang pasyalan. Masaya si Adel. Masaya rin si Chanel. Takbo sila ng takbo. Tawa ng tawa. Pinagmamasdan ko sila habang naglalaro at doon ko naisip, ito pala ang hinahanap ko. Hindi maraming pera, hindi malaking bahay, kundi ganitong sandali, kasama sila. Habang nakaupo kami, lumapit sa akin si Santin. Sandali kaming nagkatitigan. Alam kong may gusto rin siyang sabihin. Han, ano? May gusto sana akong itanong sa'yo. Pero bago pa siya makapagsalita, Tita Zantin! Sigaw ni Chanel. Lumapit agad si Zantin sa mga bata. Naputol naman ang usapan namin. Napangiti na lang ako. Sige, mamaya na lang. Buong araw kaming naging masaya. Kumain kami, naglaro ang mga bata, nagkwentuhan. Kung may makakita sa amin, iisipin nilang wala kaming problema. Isang masayang pamilya. Pero sa loob ko, may tanong pa rin na hindi nawawala. Bakit nagbago si Santin bago ako umuwi? At bakit parang may mga bagay na hindi nila sinasabi sa akin? Pag-uwi namin, nakita ko si tatay na tahimik lang nakaupo. Tinitigan niya ako. Parang may gustong sabihin, pero pinili niyang manahimik muli. Hindi ko alam noon na ang katahimikang iyon ang magiging dahilan ng pinakamabigat niyang desisyon. Dahil darating ang araw na hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Tahimik ang buong sala. Ako ang unang nagsalita. Zantin, huling beses na kitang tatanungin, saan napunta ang perang ipinadala ko? Tumulo ang luha niya pero hindi siya umiwas ng tingin. Ralph, hindi ko ginastos ang perang ipinadala mo. Wala akong kinalaman sa pagkawala ng perang yon. Napailing ako. Kung hindi ikaw, sino? Dahan-dahan siyang lumingon kina Nanay at Joanna. Mahina ngunit matatag ang boses niya. Sa kanila ka magtanong, hindi na sa akin. Biglang namutla si Joanna. Hindi siya makapagsalita, ngunit si Nanay Maribel ay agad na sumagot. Santin, huwag mo kaming sirain. Huwag mo kaming idamay. Napapikit si Santin. Tila iyon na ang huling lakas na natitira sa kanya. Nanay, hindi ko kayo sinisiraan. Hindi ko lang kayang akuin ang kasalanang hindi ko ginawa. Muli siyang humarap sa akin. Ralph, kung ayaw mong maniwala sa akin at sa kanila ka maniniwala, wala na akong magagawa. Pamilya mo sila. Hindi ko kayang ipilit ang sarili ko, pero isang bagay ang sinisiguro ko sa'yo. Nagsasabi ako ng totoo. Mahabang katahimikan, walang umamin, walang nagsalita, walang nagtangkang ituwid ang nangyayari. Huminga ng malalim si Zantin. Kung ganito lang din ang mangyayari at hahantong lang tayo sa pag-aaway, mas mabuti pang umuwi muna kami ni Adel sa Samar. Mag-usap-usap muna kayong pamilya. Baka kapag wala na ako, mas madali nang lumabas ang katotohanan.
Tinawag niya ang anak namin. Adel, halika anak. Lumapit si Adel. Yumakap siya sa akin. Tay, hindi ako nakagalaw. Hindi ko siya niyakap. Hindi ko rin napigilan ng asawa ko. Maya-maya, dahan-dahang lumapit sa akin si tatay. Mahina ang boses niya. Anak, umalis na sila. Sinubukan kong pigilan si Zantin. Nakiusap ako sa kanya, pero buo na ang desisyon niya. Hindi na talaga siya nagpapigil. Napayuko ako, wala pa rin akong masabi. Muling nagsalita si tatay. Anak, bakit hinayaan mong umalis ang mag-ina? Mag-asawa kayo. Ano man ang problema na pag-uusapan yan, hindi dapat nauwi sa pag-alis. Tahimik lang ako. Unti-unti akong napaisip. Hindi ko man lang sila hinabol. Hindi ko man lang niyakap si Adel. Hindi ko man lang nasabing huwag kayong umalis. Ngunit nananatili pa rin ang galit sa puso ko. Lalo na't wala pa rin umaamin. Biglang nagsalita si Joanna. Kuya, kung talagang wala namang kasalanan si ate, bakit siya umalis? Wala naman kaming alam sa perang hinahanap mo. Hindi naman namin alam kung bakit kami ang itinuturo niya. Tumango naman si nanay. Tama ang kapatid mo. Kung talagang wala siyang itinatago, hindi siya basta-basta aalis. Napapikit ako. Mas lalo lamang gumulo ang isip ko. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan. Tahimik akong pumasok sa kwarto. Humiga ako. Pero magdamag, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang huling tingin ni Zantin at ang mahigpit na yakap ni Adel. Pero sa kabila ng lahat, nananatili pa rin ang galit ko. Kung wala siyang kasalanan, bakit siya umalis? Kung may alam naman si Nanay at Joanna, bakit wala ni isa sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Pakiramdam ko, may katotohanang pilit nilang inililihim sa akin. Kinabukasan, maaga akong umalis ng bahay. Wala akong kinausap. Dinala ko ang passport ko, mga dokumento at lumabas. Diretso akong pumunta sa opisina ng kumpanyang dati kong pinagtatrabahuhan. Tahimik kong kinausap ang HR. Ipinaliwanag kong handa na akong bumalik sa Dubai. Matagal din ang naging proseso. May ilang papeles na kailangang pirmahan. May mga dokumentong kailangang kumpirmahin. Halos kalahating araw din akong naghintay. Pagkatapos, lumapit sa akin ng personnel. Sir Ralph, okay na po. Nakumpirma na po ang deployment ninyo. Next week na po ang flight ninyo. Tahimik lang akong tumango. Ito na lang siguro ang natitira kong magagawa. Bumalik sa trabaho. Bumalik sa buhay na nakasanayan ko. Dahil ang pamilyang pinangarap kong makasama, parang unti-unti nang nawawala. Bandang hapon, umuwi ako ng bahay. Tahimik pa rin. Naroon sina Tatay Sani at Nanay Maribel. Hindi na rin ako nagpaligoy-ligoy. Tay, Nay, naayos ko na ang mga papeles. Next week, babalik na ako sa Dubai. Parang huminto ang oras. Napatayo si Nanay. Ano? Babalik ka na? Tahimik lang akong tumango. Wala na rin naman akong dahilan para manatili rito. Hindi na kumibo si Nanay. Napayuko siya. Samantalang si Tatay, matagal lang akong tinitigan. Halatang may gusto siyang sabihin pero hindi niya mailabas. Tumayo ako. Doon muna ako sa kwarto, mag-iimpake na ako. Hindi pa man ako nakakalayo, narinig ko ang boses ni Tatay. Ralph, huminto ako, hindi ako lumingon. Mahina ang boses niya. Anak, huwag ka munang mag-impake. Unti-unti akong lumingon, nakayuko siya, parang hirap na hirap magsalita. Pagkatapos, tumingin siya kay Nanay. Maribel, tawagin mo si Joanna. Sabihin mong umuwi muna siya rito. Nagulat si Nanay, pero hindi na siya pinatapos ni Tatay. Ngayon din, wala nang magtatago, wala nang magsisinungaling. Kailangan nang matapos ito. Tahimik na lumabas si Nanay. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Tay, anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. May luha na sa mga mata niya. Anak, pagod na akong dalhin ang kasalanang ito. Hindi na ako nagsalita.
Ilang minuto ang lumipas, narinig namin ang pagbukas ng pinto. Dumating si Joanna, kasama ang anak niyang si Chanel. Napansin agad niyang kakaiba ang katahimikan. Tay, may problema ba? Mahinang itinuro ni tatay ang sofa. Umupo kayong dalawa. Nagtataka si Joanna pero sumunod pa rin. Tahimik ang buong sala. Walang gustong maunang magsalita hanggang sa marinig ko ang pinaka-mabigat na salitang binitiwan ni tatay. Maribel, Joanna, pag-usapan na natin ng maayos ang problema ni Ralph. Hindi matatapos ang gulong ito kung tayo mismo ang patuloy na nagtatago ng katotohanan. Nanlamig ang buong katawan ko. Napatingin ako kay tatay at doon ko naramdaman na may katotohanang matagal nang itinago sa akin. Hindi ako makapaniwala. Ang mga taong pinagkatiwalaan ko sa loob ng 10 taon, sila rin pala ang may itinatago sa akin. At ngayong nalaman nilang babalik na naman ako sa Dubai, doon lang sila nagdesisyong magsabi ng totoo. Tahimik ang buong sala. Nakaupo ako. Katapat ko sina Tatay Sani, Nanay Maribel at Joanna. Walang nagsasalita hanggang sa bumuntong hininga si tatay. Ralph, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Napatingin ako sa kanya. Tay, anong ibig mong sabihin? Napayuko siya. Ang totoo, matagal ko nang alam ang lahat. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Ano? Tay, alam nyo? Tumango siya. Oo, at iyon ang pinakamalaki kong kasalanan. Nalaman ko ang lahat pero pinili kong manahimik. Napatayo ako. Hindi nyo sinabi sa akin habang sinisisi ko ang asawa ko? Habang hinayaan kong umalis siya? Akala ko maaayos pa. Akala ko mababawi pa ang perang nawala bago ka umuwi. Napatingin ako kay Nanay Maribel. Kayo rin, Nay? Unti-unti siyang tumango, luhaan. Oo anak, kasalanan ko rin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bakit? Bakit ninyo ginawa sa amin to? Tahimik ang buong sala hanggang sa tuluyang bumagsak sa pag-iyak si Joanna. Kuya, kasalanan ko. Huwag mo nang sisihin si ate. Wala talaga siyang kasalanan. Hindi ako kumibo. Tuloy-tuloy siyang umiiyak. Nagsimula ang lahat nang mabaon sa utang ang asawa ko. Akala ko makakabangon pa kami pero lalo siyang nalulong sa pagsusugal hanggang sa nasangla ang bahay namin. Sumingit si Nanay Maribel. Halos lumuhod si Joanna sa amin. Nagmamakaawa. Kapag hindi raw nabayaran, mawawala ang bahay. Napapikit ako. Parang unti-unti nang nabubuo ang lahat. Nagpatuloy si Maribel. Nakiusap si Joanna kay Santin, huwag na raw ipaalam sa'yo. Sabi niya, mababayaran din naman bago ka umuwi. Napaluha si Joanna. Kuya, nagmakaawa ko kay ate. Hindi niya ako matiis. Ibinigay niya ang pera. Akala naming maitatama pa ang lahat. Napakuyom ako ng kamao. Tapos, humagulgol si Joanna. Hindi pala ibinayad ng asawa ko. Sinugal niya ulit. Lalo pang lumaki ang utang. Hanggang sa tuluyan siyang nakulong at pati ang perang ipinadala mo, nawala rin. Tahimik akong nakatingin sa kanya. Hindi pa siya tapos. Kuya, alam kong wala na akong karapatang humingi ng tawad, pero ako ang sumira sa pamilya ninyo. At si ate pa ang napagbintangan. Tumulo ang luha ko, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa sakit. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos, tumingin ako sa kanilang tatlo. Alam niyo ba kung ano ang ninakaw ninyo sa akin? Tahimik silang lahat. Hindi lang milyon ang nawala. Ninakaw ninyo ang tiwala ko sa asawa ko. Ninakaw ninyo ang 10 taon kong paghihirap. At higit sa lahat, hinayaan ninyong umalis ang asawa at anak ko. Na iniisip na hindi ako naniwala sa kanila. Anak, patawarin mo kami. Umiling ako. Tay, kung nagsalita lang kayo noon pa, hindi sana umalis si Santin, hindi sana nasira ang pamilya ko. Tahimik ang lahat, walang makatingin sa akin. Humarap ako sa pintuan, mahigpit kong hinawakan ang passport ko, mahina akong sinabi, may oras pa ako, kailangan kong puntahan ang asawa ko bago pa tuluyang mahuli ang lahat.
Minsan, ang pinakamahirap na hakbang ay ang paghingi ng tawad. Pero yun din ang simula ng paghilom. Matapos namin magkausap at magkapatawaran ni na tatay, nanay at Joanna, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kinabukasan, bumiyahe ako papuntang Samar. Hindi ko alam kung tatanggapin pa ako ni Santin, pero alam kong kailangan kong itama ang pinakamalaki kong pagkakamali. Pagdating ko sa Samar, nakita ko si Santin, kasama niya sina Adel at ang kanyang mga magulang. Tahimik lang silang nakatingin sa akin. Lumapit ako. Tay, Nay, patawad po, hindi ko naprotektahan ang anak ninyo. Hindi ko siya pinaniwalaan. Napabuntong hininga ang ama ni Santin. Ralph, huwag mong akuin ang lahat. Naunawaan namin kung bakit ka nasaktan. Kung kami rin ang nasa kalagayan mo, marahil ganun din ang mararamdaman namin. Tahimik akong nakinig, nagpatuloy siya. Pero nagkamali rin ang anak namin. Labis siyang naawa kay Joanna. Inisip niyang kapag nanahimik siya, maililigtas niya ang pamilya ninyo. Pero ang katahimikan pala ang siyang naging dahilan para mas lalo kayong magkalayo. Napaluha si Santin. Tay, patawad po. Natakot akong masira ang pamilya namin, pero mas lalo pala itong nasaktan. Lumapit ang kanyang ina. Hinawakan ang kamay naming dalawa. Anak, mag-asawa kayo. Normal lang na magkamali. Pero huwag ninyong hayaang matapos ang lahat dahil lang sa isang pagkakamali. Tandaan ninyo, mas matibay ang pamilyang marunong magpatawad. Lumapit ako kay Santin. Han, patawad. Kung handa ka pa, magsimula tayong muli. Ngumiti siya habang lumuluha. Isang pagkakataon, huwag mo na akong bibitawan. Mahigpit ko siyang niyakap. Sa wakas, nabuo muli ang aming pamilya. Hindi na ako bumalik sa Dubai. Ginamit namin ang natitira naming ipon upang makapagtayo ng maliit naming bahay sa Samar at nagbukas kami ng isang maliit na hardware at construction supply. Hindi man kami naging mayaman, naging sapat ang kinikita namin at higit sa lahat, magkakasama na kaming pamilya. Lumipas ang ilang buwan, isang umaga, lumapit sa akin si Santin. Han, birthday ni Tatay Sunny bukas. Umuwi kaya tayo sa Laguna? Napangiti ako. Oo naman, syempre. Hindi pwedeng mawala tayo sa espesyal na araw niya. Pagdating namin sa Laguna, hindi alam ni na Tatay Sunny, Nanay Maribel at Joanna na darating kami. Kumatok kami sa pinto. Pagbukas ni Tatay Sunny, natigilan siya. Kasunod namang tumakbo si Adel. Happy birthday, Lolo! Napaluha si Tatay Sunny. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang apo. Lumapit ako, iniabot ko ang regalo. Happy birthday, Tay. Hangad namin ang mas mahaba pa ninyong buhay. Iniabot ko rin ang isang sobre. Tay, pandagdag po ito sa gamot at iba pa ninyong pangangailangan. Umiling siya. Anak, sobra na ang naitulong mo. Ngumiti ako. Habang kaya ko, Tay, hindi ko kayo pababayaan. Lumapit naman ako kay Joanna. Iniabot ko rin ang isang maliit na sobre. Nagulat siya. Kuya, hindi ko ito matatanggap. Ngumiti ako. Hindi ito kabayaran sa nakaraan. Puhunan mo ito para makapagsimula kang muli. Para kay Chanel sa kaniyang pag-aaral. Humagulgol si Joanna. Lumapit siya kay Santin. Ate, patawarin mo ako. At salamat dahil kahit nasaktan kita, pinatawad mo pa rin ako. Ngumiti si Santin, hindi madaling magpatawad, pero mas mahirap mabuhay na may galit. Simulan na nating muli. Tahimik silang nagyakapan, habang pinapanood ko silang lahat, napangiti ako. Ito na marahil ang pinakamagandang regalong natanggap ni Tatay Sunny sa kanyang kaarawan. Hindi pera, hindi handaan, kundi ang muling pagkabuo ng aming pamilya. Minsan, hindi lahat ng sugat ay nawawala. May mga alaalang mananatili habang buhay, pero kapag ang puso ay marunong magpatawad, nagkakaroon ng panibagong simula. Sa Samar, natagpuan namin ang payapang buhay na matagal naming pinangarap. At sa Laguna,
nanatili ang pagmamahala ng isang pamilyang minsang muntik ng tuluyang magkawatak-watak dahil sa huli, ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang milyong ipinadala ko, kundi ang pamilyang muli naming nabuo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Ralph, mapapatawad mo rin ba ang pamilya mo matapos ang lahat ng nangyari? At kung ikaw naman si Zantin, bibigyan mo pa ba ng pangalawang pagkakataon ng taong minsang hindi naniwala sa iyo? Ibahagi ang inyong sagot sa comment section. Gusto naming mabasa ang inyong opinyon. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Maraming salamat sa pagsubaybay sa kwentong ito. Hanggang sa muli sa panibagong kwentong may aral, emosyon at inspirasyon.